Let us worship Him in spirit and in truth. Ngayon Diyos, kami po ay patuloy po na nagagalak muli na ah, makalapit sa trono po ng iyong biyaya. And we praise you, we glorify your name, we bless your name, we honor you, O God, Lord Jesus and the Holy Spirit. For you are so, so good. You are a grateful God. You're awesome God. You are everything, Lord, sa buhay po ng bawat sa amin. You deserve our highest praise and worship for who you are and what you are, Panginoon. Salamat po at kami po ay uh, muli po ninyong binigyan ng panibagong biyaya ng buhay. A gift from you kung saan ang buhay na ito, Diyos, ay nasa iyong kapamahalaan. And we are super excited, super expectant ng buhay na ito. You will always bless us, O Lord, through your word, Panginoon. Ang mga pangako niyo, O Diyos, ang siyang maging sandigan at kalakasan sa buhay na binigyan mo sa amin. Salamat, Panginoon. You will fulfill, O God. You will fulfill all your promises sa buhay po ng bawat sa amin. Bless each of us, O God, na narito. Thank you, Lord, sa Daybreakers na patuloy po, Diyos, na ginagamit po ninyo as a platform to minister before your people, especially, Lord, as we pray for mga concerns. Thank you, God. We are your prayer intercessors. We are your prayer partners, prayer destiny partners, Panginoon, through this global Daybreakers, Panginoon. And then sa international Daybreakers. Salamat po, Diyos. And Lord, we ask, O God, for your anointing of your Holy Spirit. Give us a fresh revelation from you through your word at pamagitan ng iyong lingkod, ang mga salita mo, Panginoon, ang pagbulay-bulayan at makita namin, O Diyos, ang inam, lakas, sigla at yaman ng mga salita mo at mga hamon ng iyong salita. Sa buhay pa namin na patuloy po na ito ay nagpapalago, nagpapalalim, O Diyos, ng aming pananampalataya araw-araw. And salamat po sa aming mga kapatid na narito at patuloy po, Diyos, na nakikibahagi sa iyong plano, Panginoon, your glorious destiny before us, O God, is waiting for us. Kaya kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sapagkat alam namin, Panginoon, your great promises and your glorious destiny awaits, O Lord, sa buhay ng bawat sa amin. Kaya Lord, ngayon pa lang po, our response, ang aming tugon sa iyong katapatan, kabutihan sa about sa amin is to praise you, to worship you, to honor you, to glorify your name, to worship you, and to thank you, to serve you well and your people sa buhay namin. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. Okay, sige po. It is my honor, no, na magamit muli ng ating Panginoon. Hindi ako makatanggi sa aking paring Pastor Rory, no? Pag nagsabi yan, ay, Pastor, pwede ka ba ng May 1? Yes, sir. At your service. Kaya, sige po. Tingnan natin itong ating devotion, no? Ating May 1, 2020 devotion. Basahin ko muna po yung binigay na devotion and then tingnan natin yung title nito. At tingnan din po natin yung short meditation or summary in application ito about sa atin. From Titus chapter 1 verse 2, God who does not lie, promise. Faith is not conjuring up through an act of your will, a sense of certainty that something is going to happen. No, it is recognizing God's promise as an actual fact, believing it is true, rejoicing in the knowledge of that truth, and then simply resting because God said it. Faith turns a promise into a prophecy. A promise is contingent upon our cooperation, that when we exercise genuine faith in it, it becomes a prophecy. But when I listen carefully to them and get to the essence of their prayer,
I realize it is not more faith they are wanting at all. What they are wanting is their faith to be changed to sight. Faith does not say, I see this good for me, therefore God must have seen it. Instead, faith declares, God sent it, therefore it must be good for me. Faith, when walking through the dark with God, only asks Him to hold His hand more tightly. Phillips does not ask for the faith in your faith, but only faith in Him. And this he meant in saying, come to me in light of darkness, seek to do His will, and live the work of faith to Jesus still. End of reading of our devotion for today. Okay, so out of this devotion, no, napakaganda po itong devotion natin from Titus chapter 1 verse 2 ay may binigay po na title. Ito po yung title natin from that devotion. Faith Matters. Faith Matters. Okay, so magandang araw po muli sa ating lahat. Alam niyo po, maraming tao ngayon ang pagod na pagod. Amen? Maging siguro tayo po, ano po, whether we like it or not, ay maraming kapaguran na nararamdaman natin, hindi lang po physically, kundi spiritually, emotionally, relationally, even financially. Diba? Napapagod din po yung wallet natin. Okay, so pagod ka iisip, no? Pagod ka hintay, pagod ka ka-pray na parang, walang nangyayari. No? At madalas ang tanong natin, Lord, kulang pa ba ang faith ko? Or kulang pa ba ang panalangin ko? Pero po ang totoo, hindi mo kailangan po ng tawag doon, ng pagtatanong, no? Kung kulang ba ang faith natin. Kailangan mo lang ng right understanding of faith. Yun po yung mahalaga, yung tamang pag-intindi o pananaw ng pananampalataya. Kasi po ang faith ay, alam niyo po, hindi pilit na paniniwala. Hindi po yun. No? Hindi po ito yung emotional height na sinasabi natin. Or ang faith ay hindi po ito sinasabing positive thinking. Kundi ang faith ay pagkilala sa katotohanan ng sinasabi ng Diyos. Wow. Okay? So, pagkilala doon sa sinasabi ng Diyos, yung salita niya. Kaya mahalaga po yung mga pangako ng Panginoon, hindi lang po natin sinasabi, minimemorize or binabasa, kundi kinikilala ang katotohanan na ang salita ng mga pangako ay salita ng Diyos. Yun po yung faith, no? At ang foundation natin ngayon, no, ay doon po sa Titus chapter 1 verse 2, no? Sabi dito doon, God who does not lie promise. Right? Kung ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling, no? Ibig sabihin, lahat ng sinabi niya po ay totoo. Amen? Totoo. So, sabi ko nga po palagi, no? Meron pong 8,000 promises ang Panginoon all throughout the Old Testament, New Testament. Can you imagine that? 8,000 promises. So lahat yun, 8,000 promises, atin yun, no? Totoo yun, no? Na kailangan ay dinideklara, sa ating mga buhay. Alright? So tingnan po natin ang katotohanan ng pangako ng Panginoon sa pamagitan po ng sabi nga natin ng pananampalataya na napakahalaga na tinitingnan ng Diyos sa atin. Alright? So, number one, faith is believing God's promise as fact, not feeling. Yan po yung totoo, no? Alam niyo, ang faith po ay hindi nakabase sa nararamdaman po. No, sometimes, sabi ko nga po, your emotion, your feeling, tricky yan minsan, no? Hindi natin walang kasiguruhan ang nararamdaman o feeling natin o emotion natin
sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ito ay nakabase, yung ating pananampalataya po ay nakabase sa ating pagtingin, no? Believing God's promise sa katotohanan. No? Hindi sinasabi po ng faith, feel ko mangyari ito. No? Sabi natin, feel ko mangyari ito. Ang sinasabi po ng faith, sinabi ng Diyos, kaya sabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, di tapos na. Di mo ba? Period. Sinabi niya yun eh. So, hindi mo kailangan pang manipulate or explain kung ano ang sinabi ng Diyos. Sinabi niya na yun. No? Hindi mo kailangan maramdaman para paniwalaan. Alright? Kaya po mahalaga na yung ating pananampalataya sa sa pagtingin at pag-unawa sa pangako ng Diyos ay isang katotohanan at hindi po nakabase sa emotion or feeling natin. Parang may nagbigay sa'yo ng cheque, di po ba? O, may nagbigay sa'yo ng cheque na pirmado na. Yan. O, naka-receive ka ng cheque, nakalagay doon, 7 digits. Wow, no? Tapos pirmado na. Kaya hindi mo kailangang magduda kung may laman. No? Ang tiwala mo nasa character ng pumirma. Alright? At ang pumirma sa pangako mo, hindi tao. Ang hindi tao pong pumirma sa salita ng Diyos, pangako ng Diyos, kundi ang Diyos na hindi nagsisunod. That is His signature. No? Yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, siya ang nag-signature mo. No? Kaya, anong application nito sa atin? No? Kapag sinabi ng Diyos na I will never leave you, I will provide for you, I have plans for you, I have this, I have that for you, and so on and so on. No? Nga po, yung 8,000 promises, I have this 8,000 promises for you. Aba, kapatid, anong kailangan mong gawin? No? Hindi mo na kailangan magtanong kung totoo. No? Ang kailangan mo lang gawin, maniwala. Amen? So, atin yun, akin yun. So, every time na nagre-release ang salita ng Diyos, every time na narinig natin Diyos, di ba? Sinabi natin yun, kiniklaim natin, atin yun, akin yun. Alright? So, maniwala, trust. Kaya po sabi ko palagi, no, yung first word ng Proverbs 3 verse 5 is trust. It's a big deal. Kaya faith matters, no, sa Diyos. Kung paano niya tinitingnan ang status o ng ating pong puso pagdating sa ating pananampalataya. Alright? So number 2, faith matter is this, no? Faith turns a promise into a prophecy. So maganda po na yung ating mga pangako ng Diyos dinideklara natin, pinoprospasay natin sa buhay natin. Kaya mahalaga po yung salita ng Diyos. It is not just a promise, it is a prophecy, no? Yung prophesy, dinideklara natin yan, no? Sa buhay natin. Kaya maganda po na tayo nagpo-flow sa prophecy. No? Hindi lang siya pangako, kundi yun ay deklarasyon ng kanyang pangako sa bawat sa atin. Ito po ang powerful, ang promise po ng Diyos ay totoo na pero hindi lahat ng promise ay agad nating naranasan. Tama po? Bakit? Dahil po ang promise ay naghihintay ng response ng faith. Yan po yun. No? Kapag naniwala ka, naniwala po tayo, ang promise nagiging prophecy sa buhay mo. Ano ibig sabihin po nun? Na ang promise nagiging prophecy sa buhay mo. Ang promise po ay parang binhi. Yun, ito ibig sabihin nun, no? Faith turns a promise to prophecy. Ang promise po, ang pangako ng Diyos ay isang binhi, seed, parang pagbinhi o seed. Ang faith, ano po, ang nag-activate para ito'y tumubo. Yan po natin tinitingnan, no? Para halimbawa, no, ang promise ng Panginoon, sabi niya, God will provide, no? God shall supply all your needs, sabi sa Philippians 4:19. Kung kayo nagtitiwala, no, kung tayo po ay nagtitiwala at sumusunod, darating ang panahon, in His time, in His perfect time, no? Sasabihin mo, hindi lang ito promise, nangyayari ito sa buhay ko. Yun po yung sinasabi nating faith turns a promise into a prophecy. Mangyayari ito, okay? Mararanasan natin ito sa panahon ng Panginoon
sa atin po. Kaya po napakahalaga na ang mga pangako ng Panginoon ay ating dinideklara sa buhay natin. At mangyayari ito, mga pangako niyang ito, mangyayari ito sa buhay natin, sa pamilya natin, sa ministry natin, kapag tayo po ay nagtiwala at sumunod sa Kanya. Now, ano po ang mga key truths natin dito, no? Without faith, no po? Without faith, promise stays potential. No? With faith, sabi po diyan, promise becomes inevitable. Wow. No? Sabihin natin, no? Sabihin natin, ang pangako ng Diyos ay sa akin mangyayari. Yeah, pwede niyo bang ilagay sa chat box niyo, lagay niyo, ang pangako ng Diyos sa akin mangyayari. Amen. Hallelujah. No, sa aking pamilya, sa aking mga anak, no, sa aking mga plans sa future natin. Okay? So lahat po ng mga pangako ng yung mga prayer natin, backupan natin ng pangako ng Diyos at ito ay mangyayari sa atin. So yun yung sinasabi nating yung pangako niya, yung promise niya, no, faith turns a promise into a prophecy. Right? So number 3 and last, no po, faith matters because faith rests even in darkness. Wow. Faith rests even in darkness. Ito po ang pinaka-challenging, no? Na principle number 3, point number 3 natin. Maraming tao po ang nagsasabi, Lord, dagdagan mo ang faith ko, increase my faith. Tama naman po 'yon, pero kapag sinuri mo, ano po ang gusto nila ay hindi faith kundi gusto nila ay yung makita, no? By sight, no? Gusto nila makita muna bago maniwala. All right? Sabi nga natin, no, ang prinsipyo ng mundo, to see is to believe. To see is to believe. Sa Ilocano, jakpati, jakkita. Di ba, Tipinet? Pinet, no, sabi sa mga Ilocano, jakpati, jakkita. Okay? So, to see is to believe. Pero, sabi nga po natin sa atin bilang mga nananampalataya, believe first and you will see. Believe first, no? Paniwalaan mo ito at makikita mo, you will see and taste the goodness of God kapag tayo po ay naniwala. Pero ang tunay po na faith ay sabi ko kahit hindi mo naiintindihan, naunawaan ang mga situation, ang mga buhay mo, mga nangyayari sa ating paligid, ay naniniwala ka pa rin dahil kilala mo kung sino ang nagsasalita. That's it. That's it, no? So no matter what, anumang mga situation, pangyayari, issues here, there, sa buhay natin, sa pamilya natin, sa situation, sa mundo, sa lahat nangyayari, kahit hindi ko natin naintindihan, alright? Sasakit lang ang ulo po natin, no? Don't try to understand everything, no? Parang, bakit Lord? Bakit ano ba nangyayari? Bakit? No, just leave it to God, no? Naniwala tayo at kinikilala natin that God is powerful, no? He's still. Yun po ang mahalaga, kaya po faith matters. Mahalaga ang pananampalataya natin even doon sa anumang mga bagay na maaring gumugulo, na-stress ka, na hindi mo maintindihan, nagugulumihanan ka sa buhay mo. No? Ay tatanda ka lang po doon, kukulubutan mo, stress ka lang. No? So, magkakaroon ka ng maraming wrinkles. Okay? Kapag inintindi mo ang mga bagay-bagay sa mundo, pati yung problema ng kapitbahay mo, o iniintindi mo, na-stress mo yung sarili mo. Bakit? No? Palagi natin ito. So, ano po ang pwede nating isang illustration dito? Isang batang naglalakad sa dilim, halimbawa, no? Hawak ang kamay ng tatay po niya. Hindi niya nakikita ang daan, alright? Pero hindi siya natatakot. Bakit? Dahil malinaw ang daan, kundi dahil hawak niya ang kamay ng ama niya. Wow, no? Dahil hawak niya ang kamay niya. So ano po ang application natin dito sa point number 3, no? Kapag dumaan ka sa problema, sakit, delay, confusion, hindi mo kailangang makita lahat. Ang kailangan lang, kapatid, kaibigan, mga minamahal mo po, hawakan ang Diyos ng mas mahigpit
hawakan ang mga pangako ng Diyos ng mas mahigpit sa iyong pananampalataya. Amen? Amen. So, ngayon po, gusto kong tanungin kayo, no? Tanungin ko pong bawat sa atin. Ilan po sa inyo ang may pangako ang Diyos? Lahat naman tayo, no? May pangako ang Diyos. Pero parang ang layo para sa realidad ang pangako ng Diyos. Ilan po sa atin ang napagod na po sa kahihintay o nag-give up na, no? Worse to, nag-give up ka na, nainip ka na. So, Lord, ayoko na. Naghuminto ka na sa prayer mo, sa panalangin mo, sa mga deklarasyon mo sa buhay mo. Alright? So, ilan sa inyo ang napagod na po sa kahihintay sa mga pangako ng Diyos? So, ilan po sa inyo ang gusto ng sumuko? Cancel, no? Wala po sa bokabularyo natin ang sumuko, ang sukuan, ang mga pangako ng Diyos. Kasi po, ang Diyos hindi tayo sinukuan. Tama po? His Son, His very own Son, Jesus Christ, no? Who died on the cross. Can you imagine kung nag-withdraw ang Panginoong Kristo at hindi niya inako ang kasalanan sa libutan, ano pa mangyayari po sa atin? But God loved us so much, no? His tender love and care sa bawat sa atin, hindi po niya tayo sinukuan. Kaya sabihin mo sa sarili mo, hindi ako susuko. I will never surrender, will never quit, I will never give up sa mga pangako salita ng Panginoon. Kapatid, kung ikaw yun, kung ikaw ay pagod na marahil, nanlulumo, uh, o maaring nag-iisip na mag-give up, mag-surrender, hindi tungkol sa kahinaan mo, right? Ito ay tungkol po sa katapatan at kasapatan po ng Diyos. So today, as I end this devotion, gusto ko pong magkaroon tayo ng prophetic declaration, no? Ito po yung ating declaration. I declare right now, na po, sa atin, every delayed promise will manifest in God's perfect time. Amen. Done deal, yes, and sealed Jesus' mighty name. Every weary heart will receive fresh strength. Thank you, God. I believe it. I claim it. Done deal, yes, and in Jesus' name. Every doubt will be replaced by divine confidence. Why? Because God does not lie. Okay, so thank you for letting me share the devotion of the Lord for today. Faith matters. Shalom and God bless po. Prayer and benediction po. Or kayo na po. Thank you po. Pwede bang hilingan natin si Pastor Dave for closing prayer and benediction. Pastor Dave, thank you po. So kayo na po sa benediction. I cannot open my video. Okay, sige po. Okay, manalangin. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa walang patid na pagpapala mo sa amin ng iyong salita, ng iyong pamamahayag, ng iyong paalala, maging sa paraan mo na kami, Lord God, ay pong itutuwid. Salamat, Panginoon, sa pagkatalam namin na marami pa kayong nais gawin sa amin. Kaya naman, tulungan mo po kami, Panginoon, na panghawakan lagi namin ang iyong mga pangako. At hindi kami hihiling ng increase of faith. Ang hihingi namin, Lord God, is to enable us to practice our faith, to exercise our faith. Kaya po, salamat, Panginoon, sa iyong mga lingkod na patuloy na nagiging bahagi at suporta ng Daybreak Global, sa iyong mga anak na hindi tumatanggi kapag nabibigyan kami, Panginoon, ng pagkakataon na manguna. Panginoon, ganun din po, salamat din po sa aming mga kasama din na dumadalo sa Daybreak International. Lord, we thank you for this opportunity, and even now, we thank you in advance for more of your answers to our prayers, for more of your provisions to our needs. So this is our prayer with thanksgiving, faith, and hope in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Diyos. Mga kapatid, mga minamahal sa bayan ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na ang kanyang pag-ibig ay patuloy na maranasan natin
ang patuloy na pagliligtas, biyaya at habag ng ating Panginoong ang patuloy na pagkapisan ng banal na Espiritu, ang siyang patuloy na lumaganap, mangyari, maranasan sa ating buhay mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. 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 Amen.